Oy, China! Aalisin ng pangil sa Indo-Pacific. Mga dambuhalang barko dumating na sa Pilipinas, mga kapatid. Yan ang title ng panonoorin natin sa araw na ito. Magandang araw ng Lunes, mga tol. Maulang umaga ng Lunes habang tayo ay nasa bahay. Yung iba walang pasok, mga tol. Panoorin muna natin to at bigyan ng reaction video ang mga kaganapang nagaganap ngayon sa West Philippine Sea, mga kapatid. No? Itong video panonoorin natin ay mula kay BTV Pinas. Siyempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, mga tol, at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga topic na pinag-uusapan ngayon, mga issue na tinatalakay sa social media, mga tol, samahan lang ninyo ako. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Lalaki ng mga barko. Eksklusibong balita, amphibious assault ng Estados Unidos dumating sa Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. May kinalaman kaya ito sa panibagong pangaras ng China sa Pilipinas? Naku China, kabahan ka na. At bansang Taiwan maglalagay ng vertical missile launch sa kanilang mga Navy ship. Sa kabila pa rin ito ng banta ng China na lulusobin ang kanilang bansa. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya habang tumatagal, no, nakikita natin kung sino yung puro banta, puro mga ganyan. No, gumagamit sila ng ng psychological tactics nga talaga, mga tol. No, nagtatanim sila ng kaba at takot sa dibdib mo hanggang sa matuliro ka na at hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero nakikita naman natin, mga tol, matalino pa rin sila kahit papano kasi alam nila, no, kung ano ang dapat nilang gawin. At ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang isa sa pinakamalaking barko ng Amerika at isa din sa kinakatakutang warship ng Estados Unidos ay dumating sa Pilipinas sa ikalawang pagkakataon ngayong taon. Ano kaya ang pakay ng napakalaking barko na ito ng Amerika, ang USS America o kilalang LHA-6? Ito ay isang uri ng amphibious assault ng US Navy at isa sa nangungunang barkong padigma ng Amerika. Ang kanyang misyon ay kumilos bilang punong barko ng isang expeditionary strike group o amphibious raid group. Ito ang nagdadala ng bahagi ng isang maritime expeditionary unit sa labanan at inilalagay sa pangpang kasama ang mga helicopter at B-22 Osprey deltrotor aircraft na sinusuportahan ng B-35B Lighting II aircraft at helicopter gunship. Kaya naman ang warship na ito ng Estados Unidos ay talagang kinakatakutan. Grabe, Kaya laki, no? ang pagdating ng warship na ito ng Amerika sa bahagi ng Pilipinas ay talagang nakakabigla. Lalo na ngayon ay matindi ang puwersa ng China sa West Philippine Sea. Ngunit ano nga ba ang gagawin ng USS America sa Pilipinas? Ayon sa ulat ng Kyodo News Agency, ang bansang Japan, Amerika, Australia at kasama ang Pilipinas ay magkakaroon ng isang malaking joint naval drill sa bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi nito na 2 Japanese vessel ang dadaong sa Port of Manila at inaasahang magpapadala ang Amerika ng isang amphibious assault. Ngunit hindi pa kumpirmado. Subalit nitong nakarang araw lamang ay bigla na lamang nagpakita ang isang dambuhalang amphibious assault ng Amerika. Lula nito ang napakaraming eroplano na tila haharap sa isang matinding digmaan. Ayon sa ulat, ang layuning pagsasanay ay upang palakasin ang pakikipagtulungan tungo sa pagsasakatuparan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ito ay isang... Parang yun ang sinasabi nila, no? Yun ang front. Pero ang nakikita ko dito, ako lang naman, no? Ang nakikita ko, 3 kuya, 3 malalaking bansa na nag-usap-usap. Mga tol, yung bunso, wawa naman yung Pilipinas, no? Masyadong inaapi ng China. Tara, sama-sama tayong 3, punta tayo dun sa kanila. Bigyan natin ng suporta. Tapos
i-train natin, no? Exercise. Kunyari, ganito ganyan, kunyari ganon-ganon. Pero makikita mo mga tol, Japan, Australia, Amerika, malalakas na bansa yang mga yan. 'Di ba? Tapos pupunta sila sa Pilipinas, Pilipinas mismo ang pupuntahan nila para magsagawa ng exercises sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Bakit sa West Philippine Sea? 'Di ba? Pwede naman sa Japanese Sea, sa American Sea, sa Australian Sea, kung saan pa mang may sea. Pero sa West Philippine Sea. Tapos yung mga barkong yan, yung mga bansang yan, malalaki yan, mayayaman, mga makapangyarihan, isasama nila yung isang bansang napag-iwanan, di ba? Yung Pilipinas. Di ba? Pwede naman silang tatlo na lang, di ba? Silang tatlo na lang ang mag-exercise. Total, pare-pareho naman silang may malalaking barko. Pare-pareho silang may carrier. May mga ganong advanced na assets, advanced weapon, advanced helicopter. Lahat meron silang advance eh. Pilipinas lang yung walang mga ganon eh. Pero tingnan nyo, kasama tayo. No? Meron tayong papel, kumbaga kasama tayo sa listahan mga tol. At darating ang panahon, talagang le-level na rin tayo sa kanila. No? Papantay na rin tayo dyan. Australia, Japan, Amerika. Hintayin lang natin yan. Konsepto na itinaguyod ng Japan upang kontrahin ang tumataas na kapangyarihan ng China sa rehiyon. Ito ay matapos mapagkasunduan ng 4 na bansa nang sila ay nagdaos ng kanilang kauna-unahang pulong noong June sa bansang Singapore. At ang lahat ay sumang-ayon na palakasin ang kooperasyon pang-seguridad upang isulong ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Kaya naman sa bahagi ng West Philippine Sea, gagawin ang maritime drill ay dahil ang Pilipinas ay nahaharap sa matinding presyon ng militar mula sa China sa West Philippine Sea. Kaya't isinaalang-alang ang magkasanib na pagpapatrolya sa dagat kasama ang barko ng Japan, Estados Unidos at Australia. Kaya pala aalisan ng pangil. No, kasi itong West Philippine Sea, malaking bahagi ng West Philippine Sea, mga tol, ang inuukupa ngayon ng China at inaangkin ng China. So pag sinabing inaangkin, ay iniisip nila, sinasabi nila o pinangangalandakan nilang kanila yun. 'Di ba? So kung doon magkasasagawa ng joint military exercises training sa teritoryong inaangkin nila, 'di ba? Tapos wala silang magagawa, o di inalisan sila ng pangil, no? Kasi kung talagang sinasabi nilang amin yan eh, dapat magpaalam kayo sa amin kung magsasagawa kayo ng training dyan. Kung magsasagawa kayo ng military exercise dyan. Eh amin yan. Dapat magpaalam kayo sa amin. Eh wala. Baliwala sila. O ano naman kaya magiging reaction nila ngayon? At dahil ang China ay inaangkin ng soberanya ng halos buong South China Sea at mabilis na nagtayo ng mga artificial island na nilagyan ng mga base militar sa katubigan na sila din ang halos nagkokontrol ng kalakalan sa katubigang kanilang inaangkin. Ang pagdating ng mga barko ng malalakas na bansa na handang tumulong sa Pilipinas ay nagbigay din ng lakas ng loob para mabawi natin ang mga lugar na inaangkin ng China. At sa pamamagitan nito ay posibleng mahinto na ang ginagawang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Maging ikaw kabayan ay matutuwa ka dahil may kasama na ang Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Parang ipinapakita rin itong 3 bansang to sa Pilipinas. Inaapi kayo nito? O, tingnan mo Tingnan mo, magsasagawa tayo ng training dito sa inaangkin nilang teritoryo. Tingnan mo, walang magagawa yan. No, kinakayan-kayanan lang kayo niyan kasi maliit na bansa kayo. Diba? Kinakayan-kayanan lang kayo pero tingnan nyo, walang magagawa yung mga yan. Parang ganun yung sinasabi ng 3 bansa sa Pilipinas, no? Pilipinas, no? Binobomba kayo ng water cannon, hinaharang kayo nitong mga China Coast Guard. O sige, magsagawa tayo ng training dito sa teritoryong inaangkin nila. Tignan natin kung may magagawa sila. Tapos yung China nagtatago na. Nagtatago na. Parang ganun no? Parang ganun yung sinasabi nila eh. Samantala sa iba pang balita, bansang Taiwan maglalagay ng vertical missile launch sa kanilang mga Navy ship. Sa kabila pa rin ito ng banta ng China na lulusubin ng kanilang bansa. Ayon sa report, ang lokal ng Taiwan ay nag-develop ng kanilang missile launch system at ito ay nakapasa na sa isang pagsusuri at pagsubok na nakatakda namang ikabit
sa kanilang mga pinakabagong Navy ship. Mhm. Ang ginagawa na ito ng Taiwan ay isa pa rin sa paghahanda para sa tangka ng China na lusubin ang bansang Taiwan, at handa naman ang bansang Taiwan sa anumang pagtatangka mula sa China. Wala yan. Lalo't nandyan ang Estados Unidos na handang sumuporta sa Taiwan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapadala ng China ng kanilang mga naval at air asset sa Taiwan dahil patuloy pa rin nilang ginigiit na sila pa rin ang may kontrol sa Taiwan. At ayon pa nga sa China na kahit anong mangyari ay hindi magbabago ang status nito sa bansang Taiwan. Subalit, yan ay labis na dinututulan ng Taiwan, kaya tuloy pa rin ang kanilang plano na maghayag ng kalayaan at tuluyan ng makahiwalay sa mainland China. Ayon pa nga sa report na bago matapos ang dekada ay posibleng umatake na ang China sa Taiwan, kaya't matindi talaga ang ginagawang pagsasanay ngayon ng militar ng Taiwan dahil hindi ito papayag na maging sunod-sunuran na lamang sa bansang China. Ikaw kabayan, ano masasabi mo sa balitang ito? Ayan, puro ganyan yung China. Puro ganyan yan. No? So ito, ipapakita ng Australia, Japan, at ng Amerika na puro ganyan lang sila. Ang kaya lang nila yung mga maliliit sa kanila pero hindi nila kaya yung mga singtangkad nila. Parang ganun. Parang ano yun, parang isang bully sa eskwelahan. Kapag nakatapat mo na kasing laki mo, atras ka na, no? Hindi ka na tatago ka na eh. So parang ganyan, no? Kaya nga, magsasagawa tayo ng military drill exercises dito sa West Philippine Sea, kung saan ay inaangkin to ng China. O tignan natin kung magpapakita sila at igigiit na dapat magpaalam kayo sa amin kasi amin to, soberanya namin to. Tignan natin. Well, ano mga masasabi ninyo rito mga tol? Comment kayo sa baba. Pwede ninyong ilahad ang inyong opinion sa loobin komentaryo mga tol. Pwede kayong magbahagi ng inyong mga nalalaman. At eto maganda tong mga ganitong balita para at least nagiging aware tayo kung ano yung mga nagiging kaganapan sa ating paligid. No? So maraming salamat kay BTV Pinas para dito sa videong to. So maraming salamat din sa inyo mga tol sa inyong patuloy na suporta at patuloy na pagsama sa akin whenever na nagbibigay tayo ng komentaryo sa lahat ng iba't ibang mga issue na napapanood natin sa mundo ng internet. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.